Rodolfo. Unmute. Magandang gabi mga kasama. Kita-kita, ano na naman tayo. Sa akin mga kasama, naalala nyo ba yung different churches sa Apokalipsis? Meron dyan bulag, meron dyan malapit na mamatay. Ang paniwala ko dyan sa MC, naging nagkaroon ng mga transformation. Naging ang dating daan, naging MCGI, naging bayan ng katotohanan. Ano siya? Para sa akin, MCGI curse is a dead church. Unti-unting nagdilim. Totoo siya, pero unti-unting namatay, nabulag. Ang unang napansin ko dyan kay kapatid na Eli, ang unang pagkakamali niya, yung pinatay niya yung pastoral. Yung mga manggagawa, ginawa niyang nagpapastol dati, nangangaral, tinanggal niya, ginawa niyang money solicitor. At unti-unti nga nagdilim. Pero ako naniniwala yan ay totoo. Kasi lahat naman tayo matatalino eh. Katunayan ako, sampung relihiyon ko na yan eh. Nakakita tayo ng liwanag talaga. Aminin man natin o hindi. Pero, para sa akin talaga yan, namatay, nabulag. Yan yung kasama, yan ang yung tingin ko dyan sa hanggang lumitaw na talagang si kapatid na Daniel, nabisto na kasi hindi siya nangaral eh. Yung matandang kapatid na Eli, medyo mapapaumanhin ng kupe. Medyo kupe. Kasi namatay siyang nangangaral. Katunayan, Antikristo yung huling niya. Kapit niya. Ilang oras lang namatay na siya. Kaya sa akin, nakapagpasarap man ng kapatid na Eli na sandaling matanda na siya. Pero nung araw talaga, parang sinasabi ko nga noon, honest mistake ang ginagawa niya dati. Kasi naman, pinakikialaman niya yung mga panghuhula. Yan eh. Gift ng mga propeta yan eh. Naging one-man army siya. Siya ebanghelista. Ngayon, ginampanan niya lahat ng ang mga gift. Katulad na yung manggagawa na dapat nagpapastol, pinatay niya. Ginawa niyang money solicitor. Yun lang mga kapatid ang obserbasyon ko dyan. Ayun. Ayun, may inexpensive bad kami, Lotte Petch. Mukha tayong tanga. Kasi walang nagsabi sa atin na ng mga red flag sa kulto. Totoo, wala naman nagsasalpang katulad nito sa atin. Noon ngayon naglakas na sila ng loob, lumabas at magsalita. So it's still it depends on you pa rin. Tapos yung sinasabi ni Bebong, pinagmukha tayong tanga. Pinagmukha talaga tayong tanga noon. Pero looking back, I think hindi naman talaga tayo yung mga tanga nun eh. Mga nasamantala lang talaga tayo sa mga vulnerabilities natin. Kaya hindi tayo nagkaroon ng lakas ng loob to go against the grain. Pero sa mata talaga nila, at lahat ng mga nakikita nilang na go against the grain, binivilify nila
Siyempre, may takot tayo na ma-vilify. So, sinong lalabas, di ba? Yun. But anyway, so we've learned our lesson. And hopefully, may iba rin na matuto through us. Ganon. It's a journey kasi. Noon kasi, tama naman si Bebong, may critical thinking ka noon. Na-realize mo, mali Catholic. Kaya sumama ka sa ADD. So, gumagana na critical thinking mo. But, you don't stop na sa kahon. Labas ka pa rin sa kahon. Yeah. Ewan ko, may level din siguro yan. Ang ano yan, yun nga yung sinabi ko kanina, yung mga traits ng pagiging truth seeker. Kasi, ang dami nang red flags eh. So, hanap ka ng mas mabuti. Kung okay sa'yo yun, nagsaserve ng alak, okay lang. Yun naman yung message natin dito palagi. Go lang. Alamin mo lang yung mga consequences ng mga decisions mo. Prox, turo ni ano rin yan eh. Turo ni Best din yan eh. Na kapag nakakita ka ng mga red flags, layas! Umalis ka dyan. Diba? Ganun ka rin dapat kung gagamitin mo yung critical thinking mo. It so happened kasi talaga ngayon, may support group na ganito. Unlike nung tayo yung nandun at tayo yung nagkakaproblema, wala tayong walang makapag-validate eh. Yung nararamdaman natin nun eh. So they're lucky. Yung mga tao ngayon, lucky sila na may group na lang ganito na pwede na nilang i-validate yung mga duda nila. And the truth will set you free. Sabi nga. Kanya-kanyang ano na lang yan. Yung mga decisions. Kasi, bawa, KMP. Magaling sa sitas yan eh. Sila Brad Mel, Roland. Oh. Pero pag may tinuro si KD, kahit alam nilang mali yung paggamit ng sitas, wala sila magagawa eh. Andyan sila eh. Doon sila na buhay sa loob eh. Andyan business nila, family nila. Magkakanda leche pag umalis sila. Trap na sila doon, trap na sa loob. Oo. So, they choose to stay. Di okay. E di, makinig pa rin kayo sa amin kahit ano, huwag nyo lang papakita. Closet ng dating. Oh. Ayun, no? Sabi ni Buddha daw. Rather than searching for truth, let go of your views. Galing. Salamat daw. May gantong setup para sa nabudol. May binanggit kanina si Bad Rodolfo yung naniniwala siya na naging totoo yung MCG. Para sa akin lang, what do you mean about totoo na sa Diyos o bayan ng Diyos? Kasi for me, kung sa akin lang, kasi yun ang paniniwala natin dati. Para sa akin ngayon, ang take ko na ngayon doon eh, hindi siya kahit katiting ng pagiging bayan ng Diyos eh. Hindi siya naging ganon. Doon pa talaga kulto na talaga siya. Kaya lang kasi parang naging totoo yung tingin natin kasi naging iba kasi yung approach ni Bes para doon sa mga nakagista na nating religion, di ba? Yung the way how he preached the Bible, yung tanungan portion, yeah. It is something, different to sa traditional na way of preaching na ginagawa ng mga pastor. Oo, di ba? Pero yung characteristic ng pagiging kulto, nagfo-fall talaga sa sa MCJ even before
hindi lang tayo masyadong ano pa nun, aware sa mga kulto, sa mga karakteristik at syempre ay hindi pa naman masyadong lantad sa atin kung ano ba tong ADD, MCGA before, di ba? So through our experiences, mga nakalipas sa taon, mas na madali na natin siyang nababalidate. May something wrong talaga. Through our experience. Bigla ko may naalala. Tatandaan mo, Kuya Adel, Brooks, yung nagsalita si Bess sa aralan na sabi niya, it could have been Manalo. Sabi niya. Diba? Natawala ko dahil yung pag-uusapan natin truth. Diba yun yung sabi niya nun? It could have been Manalo daw. Kaya lang, nahulog sa si Manalo daw. Dahil sa Nabanggit ba yun? Nabanggit niya? Oo, sa aralan. It could have been Manalo, sabi niya ganun. Nasugo, ganun? Na totoo. Na sila yung totoo. It could have been. Kaya lang, nahulog daw siya sa isang ayun nga, sa pera. Sa kayamanan. Bigla ko lang naalala yung sinabi niya. It could have been Bad Eli then. Can you say that? Oo. Parang gano'n din niya sasabihin. Hindi rin siya nahulog. Ay. Oh, yan. 3 oras na tayo. Oh, anyone else? Last chance na. Panatiko. Sunod. Ayan, maaaring ka sa kanila, red tag ka, di ba? Pagdudahan ka, so hindi sila magiging open sa'yo masyado, so paano ka magiging masaya nun? Diba? Kaya yung mga umalis na dyan, nagbalik loob, so, isip-isip kayo, anyway, enjoy nyo na lang, pero wala ka talagang choice na i-compromise yung consequences. Siguro ito din talaga, it will take time din talaga na makarecover. Ako naiintindihan ko kung babalik kayo doon, kung meron naman kayong chance. I totally understand. Mahirap kasi yung yung lumabas tapos lumantad ka pa. Parang ikaw na pinakamasamang tao. Yun na ipaparamdam ng marami sa'yo eh. Mahirap dalhin yun eh. Mahirap dalhin sa dibdib yung ganun eh. Parang minsan maniniwala ka sa ganun eh. So, sasabihin ng tao sa'yo na pinili mo yung kalayaan mo kapalit ng mawalan ka ng pamilya. Yung ganun. Di ba mabigat na yun? Na judgment yun? Minsan naniniwala ka, ganun ka talaga, yung ka. Di ba? So, yung mga bumabalik, I totally get you. Iba-iba rin. Pero, hindi mo pa rin matatakasan yan. It will catch up to you. Yun naman ang masasabi ko. No matter how hard you try, it will catch up to you. The truth will catch up to you. Hindi lang ngayon. Yun na lang ang paghandaan mo, no? It's okay. You can do it. I-try nila bumalik. Ako kasi bumalik eh. Out na ako eh. Bumalik pa ako. Ikaw no, Brooks mo nagkapal. Nainip ako sa pag-atipon. Yung may Bible reading pa ni Sis Luz. Iba na ang tingin ko, parang it's a waste of time, sabi ko. Sis Moira. Babalik pa kaya to? Hello? Yes. Sino yan? Hello? Hindi ka naka-voice changer. Wala kang voice changer. Sino yung nag-kanina? Update mo muna, Sis Moira. Si Riddle ba yung kanina? Si bro, yung nagtas na kamay?
Rodolfo. Brad Rodolfo ata. Rodolfo, oh, sige, bro. Pa-unmute nga si Bro Rodolfo. Medyo nawawala siya. Yan, Mga sige. kaibigan, ang paniwala ko, wala na tayong babalikan yan. Kasi wawasakin po yan. Wawasakin po ng Diyos yan. Yan po ang Prophetic paniwala. announcement ba yan? Wawasakin po yan. Ang ano ko nga po yan, mga ngayon taon na to, wala na po kayong babalikan dyan. Ano po yan dyan? I-try nila. I-try nila kung kaya pa nila. Matiis. Wala na babalikan Sabi dyan. ni Pex, ano eh, nakakasuka na. Sabi niya. Whatever floats your boat, di ba? Kung kaya mo, di go. It's your choice pa rin naman eh. Tingnan natin ang mga pangyayari. Sundan po natin. Pero yan po ang aking ano eh. Oo. Kanya-kanya nga. Sige, Brad. Si Redel. Go. Wait.